Naranasan mo na bang tumingin sa loob ng cabin ng isang truck? At ang nakita mo lang ay isang makitid na kutson? Kalimutan mo na ang imaheng yan. Ngayon ay makikilala mo ang isang mundo kung saan ang mga truck ay hindi mga sasakyan. Sila ay mga gumugulong na kuta ng luho. Kung saan ang mga silid tulugan ay mas malaki pa kaysa sa iyong sala at mas mahal pa kaysa sa isang mansyon. Mga lugar kung saan ang salitang "chuper ng truck" ay ipinagpapalit sa residente ng hotel na 5 bituin. Humanda para sa isang paglalakbay sa 15 na dambuhala ng inhenyeriya at komportabling muling nagbibigay kahulugan sa kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay sa kalsada. At maniwala ka sa akin, ang huli sa listahan ay sadyang katawa-tawa. Na pagdududahan mong ito ay totoo. Ika-15, Freightliner Cascadia Studio Suite. Nagbabalik tayo sa larangan ng kahusayan. Ngunit sa pagkakataong ito ay may architectural na pagbabago. Ang Freightliner Cascadia, na dati nang ituturing na higante ng aerodinamika at pagtitipid sa gasolina, ay nag-aalok sa bersyong studio suite nito ng isang masterclass sa pag-optimize ng espasyo. Hindi ito tungkol sa padaskol na pagdaragdag ng mga metro, kundi tungkol sa katalinuhan sa bawat sentimetro. Pagpasok mo, ang pakiramdam ay hindi gaya ng nasa loob ng isang kuweba, kundi nasa isang moderno at minimalistang studio ng isang taga-disenyo. Ang lahat ay malilinis na linya, pinagsama-samang imbakan at pagiging multifunctional. Ang kama na malapad at pirmihan ay nakaangat na nagpapalaya ng isang mahalagang espasyo sa ilalim na nagiging isang lugar para sa pagtatrabaho na may desk, mga saksakan at konektibidad. Ang mga aparador ay hindi lamang mga simpleng drawer. Sila ay mga sistemang modular na may mga adjustable na division para sa mga damit, kagamitan, kagamitang elektroniko at mga pagkain. Ang kusina na muling ginawang siksik ay nakaayos sa paraang ang lahat ay abot kamay nang walang kahit isang hindi kinakailangang galaw. Ito ang perpektong track para sa isang methodical na driver. Ang isa na para sa kanya ang kaayusan sa labas ay sumasalamin sa kaayusan ng isip, at ang pagiging produktibo ay isang anyo ng sining. Dito ay walang mga elementong labis. Bawat bagay, bawat ibabaw ay may malinaw na misyon. Ito ang luho ng purong pagiging epektibo ng isang kapaligiran na hindi nakakapagod, na hindi nakakalula, na sadyang gumagana ng perpekto upang suportahan ang buong linggo sa kalsada. Ang antas na ito ng disenyong pang-industriya na inilapat sa buhay nomadiko ay may halaga na $380,000, isang pamumuhunan sa pagiging produktibo at mental na kagalingan na itinuturing ng maraming kumpanya ng transportasyon na hindi isang gastos, kundi isang estratehikong pag-aari. Ika-14, International LT Lone Star Suite. Humanda para sa isang pagtalon sa hinaharap o kahit sa interpretasyon na mayroon ng industriya ng transportasyon tungkol dito. Ang International LT, kasama ang radical na aerodinamikong cabin nito at ang panoramikong windshield na mukhang visor ng helmet ng astronaut, ay sa labas ay isang sasakyang pangkalawakan sa lupa. Ang bersyong Lone Star Suite nito ay dinadala ang kaisipang iyon hanggang sa huling hangganan sa loob. Kalimutan na ang tradisyonal na kahoy at katad. Dito, ang mga materyales ay mga hinulmang polycarbonate, mga haluang metal na aluminum na may satin finish, at mga technical na tila na may malamig at eleganteng pakiramdam. Ang pag-iilaw ay hindi lamang isang simpleng ilaw.
Ito ay isang ambient na sistema ng LED RGB na nagbibigay daan upang baguhin ang kulay at tindi nito upang umangkop sa mood o oras ng araw. Mula sa isang nakaka-relax na asul para sa pagtulog hanggang sa isang maliwanag na puti para sa pagtatrabaho. Ang espasyo, bagaman hindi ito ang pinakamahaba sa listahan, ay na-optimize ng may halos robotikong obsesyon. Ang mga kontrol para sa klima, libangan at komunikasyon ay nakapaloob sa mga touchscreen na tila galing sa isang pelikulang science fiction. Ang pagtulog dito ay hindi nararamdaman gaya ng paghiga sa isang truck. Nararamdaman ito gaya ng pagpasok sa hibernation sa isang kapsula ng mataas na teknolohiya. Ito ay isang natatanging karanasang pandama, isang pagpahiwatig sa hinaharap kung saan ang super ng truck ay higit na isang piloto ng mga automated na sistema kaysa sa isang simplest driver. Para sa pribilehiyo ng pagpipiloto sa pananaw na ito ng bukas, na yon, kailangan maglabas ng humigit kumulang $410,000. Ika-13, Peterbilt 389 Shell Bootleggers. Ang listahan ay nagkakaroon ng bagong direksyon upang ipakita ang isang nilalang mula sa ibang mundo. Ang truck bilang isang mobile na punong himpilan, bilang isang sandata ng propaganda at simbolo ng kapatiran. Ang Peterbilt 389 na ito ay hindi pagmamay-ari ng isang independenteng driver, kundi ng drag racing team na Shell Bootleggers. At bawat molekula ng disenyo nito ay sumisigaw ng layuning iyon. Ang cabin nito na pinahaba ng higit sa 13 talampakan ay hindi isang pribadong silid tulugan. Ito ay isang silid para sa digmaan at pahinga para sa isang koponan. Sa loob nito ay namamayani ang isang itim na katad na sofa na hugis L na sapat ang laki para sa ilang miyembro upang magpanibago ng lakas sa pagitan ng mga kompetisyon. Mayroong isang siksik na kusina para sa paghahanda ng mabilis na pagkain, refrigerator para sa mga inumin, at isang sistema ng libangan para sa pagrepaso ng mga video ng karera. Ngunit ang kaluluwa nito ay nasa labas. Ang mga customized na graphic ng Shell Bootleggers na ginagawang isang mobile na mural ng mga apoy, mga logo, at pag-uugali ang katawan ng truck. Ang truck na ito, kasama ang malamang na makinang Cummins X15 na may 600 lakas kabayo, ay hindi lamang humihila ng kagamitan sa kompetisyon. Hinihila nito ang reputasyon ng isang buong koponan. Sa mga kaganapan, nakakaakit ito ng mas maraming tingin at litrato kaysa sa mga mismong sasakyang pangkarera. Ito ay patalastas, ito ay moral, ito ay tahanan. Ang halaga nito, malapit sa $400,000, ay hindi lamang sinusukat sa mga materyales, kundi sa kakayahan nitong lumika ng atensyon at pagkakaisa. Ito ay isang paalala na, kung minsan, ang pinakamahalagang luho ay ang kolektibong pagmamalaki. Ika-12, Mack Anthem Pinnacle Sleeper. Kung meron mang truck na binuo na may filosofiya ng isang tangke de gyera, ito ay ang Mack. At ang Mack Anthem Pinnacle Sleeper ay ang patunay na ang maalamat na katibayang yon ay maaring mabihisa ng isang formal na kasuotan. Ang pagpasok sa cabin na ito ay gaya ng pag-access sa executive suite ng isang kuta. Ang mga finish ay madilim, seryoso, kung saan nangiibabaw ang mga kahoy na may malalalim na tono at makakapal na alpombra na pumapatay sa anumang tunog. Walang saysay na technological na plasibo. Mayroong mga sistema ng libangan at komunikasyon ng pinakabagong henerasyon na isinama sa matatag at maingat na paraan. Ang kama ay isang monumento sa pahinga na may mataas na densidad na kutson at mga sapin sa kama na may kalidad ng hotel na nangangako at tumutupad ng isang mahimbing na tulog
kahit matapos ang isang shift na 10 oras sa mga sirang kalsada. Lahat sa Pinnacle Sleeper ay sumisigaw ng tibay. Mula sa mga bisagra ng mga aparador hanggang sa mga hawakan ng mga drawer. Ito ay isang luho na hindi naluluma, na hindi nagiging lipas na idinisenyo upang tumagal ng kasing haba ng mismong chassis ng truck. Para sa driver na itinuturing ang kanyang trabaho hindi bilang isang gawain, kundi bilang isang karera ng mahabang distansya at nagpapahalaga sa pagiging maaasahan higit sa lahat, ang Mac na ito ang malinaw na pagpipilian. Isang kanlungan na hindi tinatablan ng bala sa isang mundo ng mga lubak at mga deadline ng paghahatid. Ang presyo nito, $430,000 ay ang pamumuhunan sa isang hindi matitinag na kapayapean. Ika-11, Western Star 5700 Custom Elegance. Ang tawagin ang Western Star, 5,700 na Bentley ng mga truck, ay hindi isang cliche. Ito ay isang technical na paglalarawan. Ang chrome grille nito, na malaki at kumikinang, ay isang pagpapahayag ng layunin bago pa man paandarin ang makina. Ngunit ang custom elegance ay dinadala ang pedigree na yon sa isang teritoryo ng pasadyang sining. Hindi ito isang loob na nanggagaling sa isang assembly line. Ito ay isang loob na isinisilang sa isang workshop ng mga dalubhasang tapitsero at ebanista. Bawat tahi ng katad sa mga upuan, sa mga panel ng pinto, sa manibela ay perpekto, gawa sa kamay. Makakakita rito ng mga palamuti na gawa sa pinakintab na aluminum na parang salamin. Mga detalyeng tinahi gamit ang sinulid na may magkaibang kulay. At isang pansin sa detalye na halos umabot sa obsesyon. Ang pakiramdam kapag nakaupo sa loob ay hindi ang pagpapatakbo ng isang makina, kundi ang pagiging pinuno ng isang eksklusibo at mobile na club. Ito ay isang espasyo na nagsasalita tungkol sa tagumpay, tungkol sa isang estadong nakamit, tungkol sa kagustuhang magbayad ng higit para sa isang bagay na hindi lamang mas maganda, kundi natatani. Ang makina ay umuungal ng may otoridad. Ang air suspension ay naghihiwalay sa anumang imperpeksyon ng kalsada. Ngunit ang tunay na kasiyahan ay ang pandama, ang biswal, ang katiyakan ng pagiging napapalibutan ng pinakamahusay na mabibili ng pera sa mundo ng mabigat na transportasyon. Para sa panghabambuhay na pagiging miyembro sa pinaka-eksklusibong club sa kalsada, ang presyo ay $450,000. Bawat sentimo ay nararamdaman, nakikita at naamoy. Ika-10, Kenworth W 900L na may Sweet Heritage 156 na pulgada. At sa gayon, ay narating natin ang ika-10 pwesto, ang pintuan, patungo sa tunay na kabaliwan. Ang Kenworth W 900L ay ang pinaka-ikonikong silweta ng kalsadang Amerikano. Isang mahaba at mapagmalaking anyo na naghari sa aspalto sa loob ng mga dekada. Ang Sweet Heritage na 156 na pulgada ay kinukuha ang alamat na iyon at iniinat ito sa literal na kahulugan hanggang sa lumika ng isang bagong pamantayan. 13 talampakan ng espasyo sa likod ng driver. Hindi na iyan isang silid-tulugan. Isa na itong studio. At sa unang pagkakataon sa ating listahan, ang espasyong iyon ay kinabibilangan ng isang elementong nagpapabago. Isang kompletong pribadong banyo na may inidoro at isang shower na may totoong sukat, may harang at lahat na. Ito ang pinakamahalagang psikolohikal na hangganan. Hindi ka na nakadepende sa mga pasilidad ng isang gasolinahan. Ang iyong gumugulong na kuta ay ganap na otonomo. Ang kusina ay higit pa sa gumagana, na may espasyo para mag-imbak ng pagkain para sa mga linggo. Ang mga finish
ay gawa sa totoong kahoy at sintetikong granite. Ngunit ang datos na nagbibigay kahulugan sa lahat ay ang insulasyon. Ang mga may-ari ng modelong ito ay sumusumpa na ang silid ay napakahusay na nai-insulate sa tunog at init na maaari silang matulog habang umaandar ang makina sa isang napakalamig na gabi nang hindi naririnig o nararamdaman ang mundo sa labas. Ito ay isang kapsula ng pribado at ganap na komportable. Ang truck na ito ay nagmamarka ng sandali kung saan ang konsepto ng pamumuhay sa kalsada ay hindi na lamang isang metapora at nagiging isang mahahawakan at marangyang realidad. Ang pagtawid sa pintuang ito ay may halaga na sa pagitan ng 400 at 50 at 500,000 dolyar. Ito ay isang napakalaking presyo. Ngunit kapalit nito ay makakakuha ka ng isang bagay na walang katumbas na halaga. Ang ganap na kalayaan at ang kaginhawaan ng isang marangyang apartment na may kalayaang iparada ito kahit saan mo gusto. Ikasiyam, Kenworth W900 LICT Custom. Kung ang Kenworth W900L na may sweet heritage ang pintuan, ang modelong ito na pinasadya ng ICT, Integrated Custom Trucks, ay ang makintab at pinaperpektong hangganan ng mismong portal na iyon patungo sa kabaliwan. Sa unang tingin, ito ay ang inkarnasyon ng seryosong kagandahan. Ang labas nito ay walang kapintasan, na may malilinis na linya at maingat na chrome na nagpapakita ng liwanag ng may katumpakan ng isang astronomical na salamin, nang hindi kinakailangang sumigaw sa pamamagitan ng mga mapanuring kulay. Ngunit ang kapangyarihan nito ay tahimik na mumuno. Sa pagbubukas ng pinto, hindi ka papasok sa isang cabin, kundi sa isang high-standing na studio apartment. Gamit ang kanyang 156 na pulgada, halos 13 talampakan ng haba. Ang espasyo ay bumubukas ng may maringal na katahimikan. Ang mga nanghingbabaw na tono ay maliwanag, mga likas na kahoy at beige na tela na nagpapalakas ng liwanag at lumilika ng pakiramdam ng ganap na katahimikan. Ang kusina ay kompleto. May counter, lababo, at refrigerator na may magandang sukat na isinama sa parang hindi ito mukhang muebles ng truck, kundi ang mga muebles ng isang open plan na kusina. Ang banyo, isang luho na nakilala na natin. Dito ay pinapakita bilang isang saradong banyo na may shower na semento at lahat ng finish ng isang boutique hotel. Ngunit ang nagbibigay kahulugan sa ICT Custom ay hindi ang listahan ng mga katangian, kundi ang dakilang integrasyon ng lahat ng ito. Ikawalo, Peterbilt 389 Yellow Giant. At mula sa katahimikan ay dumidiretso tayo sa epekto ng biswal na nuklear. Ang Peterbilt 389 Yellow Giant ay hindi lamang lumalapit, ito ay sumasabog. Ang pangalan nito ay hindi metaphorical. Ito ay isang literal na paglalarawan. Sa pamamagitan ng isang cabin na umaabot sa higit 200 pulgada, higit sa 16 na linyar na talampakan, ang halimaw na ito ay hindi lamang nakikipagkumpetensya sa isang studio, dinudurog nito ito. Ang profile nito ay napakahaba, na hinahamon nito ang perspektiba, na nagpapamuka sa traktor na tila nilunok nito ang isang maliit na trailer. At ang lahat ay nababalot ng isang dilaw na napakatindi at masigla, na tila naglalabas ng sarili nitong liwanag, isang kulay na nakikita mula sa malalayong kilometro, at nakakaakit na mga tingin gaya ng isang magnet. Ang mga chrome ay ganap, nakakasilaw, mula sa mga bumper hanggang sa mga arko ng gulong, at ang mga pinakintab na rim na parang salamin. Ito ang personifikasyon ng labis na walang alinlangan. Sa loob, ang laki ay nananatiling napakalaki. Mayroong espasyo para sa isang lugar ng pahingahan na may sofa, isang kumpletong kusina na may saganang imbakan,
isang banyo na may hiwalay na shower, at isang kama na walang dapat ikahiya sa isang residential king-size na kama. Ang taas ng kisame ay nagpapahintulot sa paggalaw ng may ganap na kalayaan nang wala ang pakiramdam ng pagkakaipit na maaring maramdaman kahit sa malalaking cabin. Ang truck na ito ay hindi binuo upang hindi mapansin. Binuo ito upang maging sentro ng ganap na atensyon sa anumang truck stop, sa anumang toll booth, sa anumang kalsada. Ito ay isang pagpapahayag ng kapangyarihan at presensya na kasing lakas ng $700,000 na tinatayang halaga nito. Ang pagpapatakbo sa Yellow Giant ay hindi pagmamaneho. Ito ay pagpipiloto sa isang asteroid ng ginto at bakal. Isang naglalakad na paalala na ang mga limitasyon ay umiiral lamang upang baliwalain. Ikapito Kenworth W, Siam 00L, edisyon ng ika-100 anibersaryo. Sa puntong ito, tumitigil muna tayo sa karera patungo sa pinakamalaki at pinakamahal upang magbigay-pugay sa isang bagay na kasing halaga, ang kasaysayan. Ang Kenworth W 900L edition ng ika-100 anibersaryo ay hindi lamang isang truck. Ito ay isang kultural na artifact. Isang piraso ng gumugulong na kasaysayan na may rehistro. Nilikha upang gunitain ang isang sigla ng tatak. Bawat unit ay may numero, na ginagawa itong isang bagay para sa kolektor mula sa sandali ng paggawa nito. Ang kagandahan nito ay maingat, ngunit malalim. Ang kulay abong-sate na pintura, isang moderno at marangal na tono, ay hinahaplos ng mga pinong linyang asul at pinalamutian ng mga gintong emblema ng anibersaryo na kumikinang ng may kahinahunan ng isang medalya ng karangalan. Walang mga maingay na labis na chrome. Mayroong isang perpektong balanse sa pagitan ng nostalgia at modernidad. Ang loob ay isang eleganteng dialogo sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Ang dashboard ng mga instrumento ay nagbibigay-pugay sa mga klasikong analog na disenyo na may mga bilog na orasan at malilinaw na titik, habang ang mga upuan ay gawa sa premium na katad at ang mga finish ay gawa sa totoong kahoy. Meron itong lahat ng mga kaginhawaan ng isang high-end na sleeper. Pirmihang dobleng kama, microwave, refrigerator, independenteng kontrol sa klima, ngunit puno ng isang kaluluwa na hindi tinataglay ng mga karaniwang truck. Ang pagmamaneho nito ay pagpipiloto sa isang pamana. Ikanim, Volvo VNL na may Integrated Garage ARRI Legacy. Dito, ang inhinyeriya ay gumagawa ng isang pagtalon sa gilid ng katalinuhan. Hindi lamang ito tungkol sa paggawa ng mas malaking matitirang espasyo, kundi tungkol sa pagbibigay dito ng isang revolusyonaryong tungkulin. Ang Volvo VNL na binago ng ARRI Legacy Sleepers ay nagpapakita ng pinaka-radikal na inobasyon sa listahang ito. Isang panloob na garahe. Oo, tama ang nabasa mo. Ang cabin na ito, na umaabot sa napakalaking 220 pulgada, higit sa 18 talampakan, ay naglalaan ng isang makabuluhang bahagi ng volume sa likod nito para sa isang nakasara at insulated na kompartimento na mapupuntahan mula sa labas sa pamamagitan ng isang hydraulic ramp na idinisenyo upang maglaman ng isang full-size na Harley-Davidson na motorsiklo. Ito ang pangarap na mapaglakbay na adventurer na nagkatotoo. Dalhin ang iyong hilig sa dulo ng linggo, kasama mo sa buong bansa. Ligtas, malayo sa mga elemento, at sa mga mapanuring tingin. Ngunit ang garahe ay ang hiyas lamang sa korona. Ang natitirang espasyo ay isang marangyang tirahan na may open plan. Sa tapat ng garahe ay may isang sala na may convertible na sofa, isang lugar para sa kainan, isang kompletong kusina na may lutuan at oven,
at isang banyo na may saradong shower at inidoro na gawa sa porselana. Sa bahaging harap, sa itaas ng lugar ng pagmamaneho, isang loft-type na silid-tulugan na may pirmihang kama ay nag-aalok ng pribado. Ito ay isang disenyo na pinagsasama ang buhay ng super ng truck sa buhay na mahilig sa motor nang walang kompromiso. Ika-5. Freightliner Cascadia Mansion Mural. Kung ang truck na may garahe ay matalino, ang Freightliner Cascadia Mansion Mural ay sadyang nakakamangha. Dito ay ganap na nating nililisan ang larangan ng mga pagbabago sa cabin at pumasok sa teritoryo ng pagtatayo ng mga bahay sa ibabaw ng mga gulong. Hindi ito 32 talampakan ng cabin. Ito ay 32 talampakan ng tirahan. 70-75 metro ang haba. Upang ilagay ito sa perspektiba, ito ay mas mahaba kaysa sa maraming bus sa lungsod. At hindi ito isang bakanting container. Ito ay isang mansyon sa lahat ng kahulugan nito. Ang pinakakapansin-pansing katangian nito ay ang mga kahanga-hangang mural na ipininta sa kamay na bumabalot sa mga gilid nito. Mga natatanging gawa ng sining na nagsasalaysay ng isang persona na kwento o simpleng nagpapakita ng isang galing sa sining na gagawin ang unit na ito na isang piraso ng museo kahit na ito ay hindi gumagalaw. Sa loob, ang pagpapakita ay nakakalula. Mayroong isang master suite sa bahaging likod na may king-size na kama, gaya ng sa anumang marangyang bahay. Ang kusina ay isang kompletong kusina na may stainless steel na refrigerator na may buong laki, oven, lutuan at dubleng lababo. Mayroong isang hiwalay na kainan, isang hiwalay na sala, isang kompletong banyo na may shower na malaki ang sukat at ang rurok ng domestikong luho, isang laundry room na may integrated na labada at tuyuan. Ang mga malalaking sistema ng enerhiya, mga tangke ng tubig na may kapasidad para sa daan-daang litro, at isang zonal na pamamahala sa klima ay bumubuo sa larawan ng isang autonomong bahay. Ang chassis na Cascadia at ang makina nitong Detroit diesel na may higit sa 500 lakas kabayo ay, sa puntong ito, halos isang anekdota na lamang. Ang simpleng base kung saan itinayo ang palasyong ito na naglalakbay. Ika-4. Peterbilt. 389. Supernova na may suite na 2 palapag. Dumating tayo sa isang teritoryo ng purong pantasyang konseptual. Ang Peterbilt 389 na Supernova. Hindi ito isang truck na umiiral sa malaking bilang. Ito ay isang prototype. Isang pagsasanay ng paano kung na dinala sa huling hangganan nito. Ang panuntunan ay kasing simple ng pagiging revolusyonaryo. Kung ang pahalang na espasyo ay may mga limitasyon dahil sa lapad ng kalsada, bakit hindi lumaki ng patayo? Ganito ay sinilang ang suite na 2 palapag. Ang cabin, na dati nang napakalaki, ay may kasamang extension sa itaas na estilong loft. Sa unang palapag, nagaganap ang pang-araw-araw na buhay. Isang kompleto at malawak na kusina, isang maliit na sala na may mga sofa at isang kainan, at ang banyo. Pagkatapos, isang hagdanan, isang totoong hagdanan sa loob ng isang truck, ay patungo sa itaas na palapag. Isang pribado at komportableng silid-tulugan na nakahiwalay sa ingay ng lugar sa ibaba, na may mga panoramikong bintana na nag-aalok ng mga tanawing imposible mula sa anumang ibang sasakyan. Ang disenyong ito ay hindi lamang halos nagdodoble sa kapaki-pakinabang na espasyo. Ganap nitong binabago ang sikolohiya ng tirahan sa kalsada sa pamamagitan ng pagpapakilala ng patayong pribado. Ang mga hamon sa inhenyeria, sentro ng grabidad, aerodinamika, estruktural na integrasyon ay dambuhala. At yon ay makikita sa tinantiang halaga nito, na lumalampas sa $1,208,000. Ang Supernova ay higit pa sa isang truck. Ito ay isang pagpapahayag ng mga prinsipyo tungkol sa hinaharap. Isang parola na nagbibigay liwanag
kung hanggang saan maaring makarating ang naglalakbay na luho kung pahihintulutan ng mga regulasyon at ng imahinasyon. Ito ang pangarap ng isang duplex na apartment na maaring iparada sa Grand Canyon. Ikatlo, The Majestic. Cabin na pinasadya sa ibabaw ng chassis na Scania S 730. Hanggang ngayon, ang luho ay may nanghingibabaw na puntong Amerikano. Ang The Majestic ay sinisira ang hulagway na iyon gamit ang brutal na kagandahan ng kapangyarihang Europeo. Ito ay isang gawang kamay na cabin na binuo mula sa simula, ngunit hindi sa ibabaw ng isang Amerikanong chassis, kundi sa puso ng isang Scania S 730. Ang Swedish na halimaw na may makinang V8 na kasing kahulugan ng walang katapusang torque at mabagsik na kahusayan sa mga kalsada ng lumang kontinente. Ang pagsasamang ito ay lumilika ng isang natatanging hybrid. Ang lakas at sopistikasyong Europeo na binihisan ng malawak na espasyo at walang taros na luhong Amerikano. At anong luho? Ang loob ay idinisenyo ayon sa utos para sa isang hindi pinangalanang magnet at hindi nagtipid sa anuman. Pinag-uusapan ang isang totoong dekuryenteng tsiminea bilang sentro ng sala, isang jacuzzi para sa 2 tao na isinama sa isang banyong may mga panoramikong tanawin, at isang home cinema system na may screen na 85 pulgada at pinakabagong henerasyon ng surround sound. Ang mga materyales ay ang mga makikita mo sa isang super luxury na yate. Mga kakaibang kahoy, mga marmol, mga dekalidad na katad at mahahalagang metal sa mga detalye. Ang chassis na Scania, na kayang humila ng 60 tonelada sa mga Alpes, ay nagiging matatag at makapangyarihang plataporma dito para sa pinaka-eksklusibong chalet sa mundo. Isa na nagbabago ng tanawin bawat araw. Ang halaga ng gayo na tatanging komisyon ay nasa paligid ng 1,000,000 at 800,000 dolyar. Ito ang presyo ng perpektong pagsasanib sa pagitan ng pinakamahusay na inhenyeriya ng traksyon sa mundo at ng pinakamarangyang loob na maiisip. Isang sasakyan na hindi kilala ang mga hangganang heograpiko o panlipunan. Ikalawa, The Land Yacht. Expandable na sleeper trailer sa ibabaw ng Kenworth K200. At ngayon mga kaibigan, mandaya tayo. Ngunit isang pandaraya na napakatalino at kahanga-hanga na karapat-dapat sa lahat ng palakpakan. Ang The Land Yacht ay hindi isang karaniwang sleeper cabin. Ito ay, sa esensya, isang espesyal na uri ng sleeper trailer na nakakabit sa isang napakalakas na Kenworth K 200 na Australiano. Ang katalinuhan? Kapag ang sasakyan ay nakaparada, ang buong gilid ng trailer na ito ay bumubuka palabas sa paraang dekuryente, gaya ng mga tirahan ng isang high-end na marangyang motorhome, na nagdodoble o nagtitriple pa sa magagamit na espasyo sa loob. Mula sa isang legal na lapad sa kalsada, ito ay nagiging isang malawak na tirahan na may sala na may mataas na kisame, isang kusinang may isla, 3 magkakahiwalay na silid-tulugan at ilang mga banyo. May mga nakitang bersyon na may teras sa bubong na maaring puntahan. Isang kumpletong bar na may mga gripo ng serbesa at mga entertainment system na bumabalot sa lahat ng dingding. Ang Kenworth K 200, isang titan na may makinang Cummins na 600 lakas kabayo, ay sadyang ang lokomotibong humihila sa palasyong ito na bumubuka. Ito ang rurok ng naglalakbay na inhenyeriya, ang definitibong solusyon para sa nagnanais ng espasyo at kaginhawaan ng isang full-size na caravan, ngunit may lakas, imahe, at kakayahang humila ng isang dekalidad na mabigat na truck.
Ang obra maestrang ito ng mechanical na transformasyon ay may presyong naayon sa pagiging komplikado nito. $2 milyong. Ito ang tiket upang magkaroon ng isang bahay sa dalampasigan, sa bundok o sa lungsod, na sumusunod sa iyong paglalakbay sa trabaho at bumubuka upang tanggapin ka ng may kaginhawaan ng isang resort. Una, the Rolling Penthouse Prevost 8 Series na ginawang rehistradong truck. At narito na ito. Ang tuktok ng bundok. Ang hari ng mga hari. Ang pinakadakilang legal at technical na pandaraya sa lahat. Ang The Rolling Penthouse ay hindi nagsimula ang buhay bilang isang truck. Isinilang ito bilang isang Prevost H Series. Ang maranyang bus na pinili ng mga rockstar, mga magnate at mga presidente para sa kanilang mga tour. Isang sasakyan na mula sa pabrika ay nagkakahalaga na ng milyon-milyon. Ngunit isang visionary na may mga koneksyon sa inhenyeriya at maraming pera ang nagpasyang humigit pa. Legal na gawing isang rehistradong semi-trailer truck ang bus na ito. Ang resulta ay sadyang ang pinakamahal at pinakamarangyang naglalakbay na ari-arian na maaring dumaan sa isang highway. Pinapanatili nito ang lahat ng orihinal na luho ng Prevost na dati ng labis-labis, mga sahig na gawa sa Italia ng marmol, mga banyong may steam na binalot ng Venetian mosaic, isang silid ng sinehan na may mga upuang katad na may masahe, isang gourmet na kusina na may mga kagamitang stainless steel sa antas na propesyonal, at isang pangunahing silid tulugan na may malaking kama at isang walk-in closet na mas malaki pa kaysa sa cabin ng marami sa mga naunang truck. Nagdagdag ng ikalimang axis, pinatibay ang chassis, nag-install ng sistema ng engganche para sa mga semi-trailer, at tinahak ang isang labirinto ng mga regulasyon upang makuha ang plaka ng truck. Ang nakuha ay hindi isang truck na may mga luho. Ito ay isang world-class na land yacht na, dahil sa isang teknikalidad, ay kayang humila ng isang trailer na 48 talampakan. Ang tinansyang halaga nito ay nasa paligid o lumalampas sa $3,500,000. Ito ang numero 1, hindi dahil sa pagiging pinakamalaking silid tulugan, kundi dahil sa pagiging pinaka-hindi mapag-aalinlanang marangya, ang kumakatawan sa huling pagsakop. Kapag ang ganap na luho ay hindi umaangkop sa mga patakaran ng transportasyon, binabago ang mga patakaran. Ito ang definitibong tagumpay ng kaginhawaan laban sa nakasanayan. Ang absurdong at maluwalhating rurok ng listahang ito.